Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursonada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng linggo, July 26, 2026. Dito pa din sa karerahan ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 2 ng hapon, meron tayong siyam na naggaganda ang karera, meron tayong dalawang karera na lalargaan sa distansyang 1600 meters, habang yung natitirang pitong karera sa distansyang 1400 meters naman, meron tayong dalawang set ng winner take all, isang set ng pick 6, dalawang set ng pick 5, isang set ng pick 4, at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Ngayong linggo nga lalargaan yung ating first leg ng Prince at Kings Cup. Makikita na naman natin maglaban-laban yung mga best of the best ng ating mga imported horses sa bansa. Sayang lang hindi sinali yung Lucency na kino-consider ngayon na best imported horse sa ngayon. Malay natin, makita naman natin siya sa second at third leg. May kahirapan ng lineup natin ngayong Sunday, lalo na yung unang tatlong karera. Para sa akin, yan ang pinakamahirap. May ilan din namang karera ako nakikita na may lamang or lutang, pero syempre, di pa din naman natin masisigurado yan. Ang masisigurado ko lang isang magandang laban at bakbakan na matutunghayan natin ngayong Sunday. Bonus na lang ng malaki kung makakatama tayo na maganda-ganda. Kaya naman, wag niyong kalimutan isama yung mga silip at kursonada ng dehado dahil yan ang magbibigay sa inyo ng magandang dividendo. Makatulong sana ang ating mga giya ngayong Sunday. Wag na natin patigilin pa, simulan na natin bayang karerista. Race number 1, start ang ating first set ng winner take all, races 1 to 7. Isang MMTCI Invitational Race, meron tayong 11 kalahok. Ang first choice ko dito yung numero 9 si Hot Legs, kagabay ni CB Garganta. Last July 11, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 28.6 sa 1400 meters, kung saan po mang-apat siya kila Arthur's team at Ivan. Ito, tingin ko nilalaban naman to nung mga nakaraan, parang kinukulang pa talaga Balik kay Tupeyang Renda sa labas ang numero, baka sakali maganda na ipakita nito, baka makapwesto agad makaremate na to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 11 si Ivan, kagabay ni Noel Lunar. Last July 11, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman yan ng 1 minute 27.6. Siya naman yung nasigundo kay Arthur's team. Ito, nung nakaraan, inaabot pa to, sadyang magaling lang yung nakakalaban, yung Arthur's team. Baka sakali ngayon, mairit na maganda ni Noel kung walang hahabol dito at baka makapag-relax makatapos na ng karera tong kabahay ni Mr. Ivan Cruz. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating first set ng pick 5, races 2 to 6, isa ulit MMTCI Special Invitational Race, meron tayong siyam na kalahok. Dito ang first choice ko, numero 8 si Super Hawk, gagabay ni Val Dilema, last July 12, dito rin sa Metro Turf. Pumangulo yan sa karera nila G's Favorite at Ma'am Jen, nagtalaya ng 1 minute 32.6 sa 1400 meters. May best time naman yan na 1 minute 31.2, ito marami ako nakikitang matulin, baka ubusan deremate ang makinabang, at itong 8 ang nakikita kong pwedeng sumilat. May takbong maganda din to pag maganda gising, baka magamahin ni Papa Val Dilema maparemate niya ng maganda to. Yan ang first choice ko. Panigundo ko naman dito yung numero 4 si Barako Eagles, kagabi ni JL Lazaro, last July 12, dito rin sa Metro Turf, doon din sa karera nila G's Favorite at Ma'am Jen. Nagtala naman yan ng 1 minute 32.8 kung saan pumangpito siya. May best time naman niya na 1 minute 30 sa 1400 meters. Ito naman ang pwedeng tumanglaw lang sa mga nasa unahan. Siya rin ang may best time dito. Pahiyang pa ngayon kay Jomel Lazaro, baka magkasundo sila maganda i-perform nito, pero magulo tong karera agad, tong race 2. Magdagdag kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating second set ng winner take all, races 3 to 9, isa ulit MMTCI Special Invitational Race. 10 runners but 9 in betting numbers. Ang first choice ko dito yung numero 8 si Music and Magic, kagabay ni Joel Shego, last July 19. Sa PJC nagtala ng 1 minute 30.4 sa 1400 meters, kung saan pumang-anim siya kila Surplus Boy at Waray na may dapa. May best time naman yan na 1 minute 30 dito sa 1400 meters sa Metro Turf. Ito maganda na pinapakita nito lately, di man tumitimbang nakikita na ulit natin na nasa unahan tong kabahay na to. Baka pa-improve na to, baka hinahanapan lang din to ng karerang panalunan baka eto na yon. Pwedeng isabay sa agad sa unahan to, wag lang mapapahirapan, tingin ko pwede na makaraos to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 7 si Anyare, kagabay ni Dan Camanyero, last July 12, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28.8
sa 1400 meters kung saan nasegundo siya kay Laughing Tiger. Ito naman ang ganda ng tinakbo nito nung nakaraan. Nasegundang dihado to, inaabot lang ni Laughing Tiger. Ganda ng biglang kuha nito last 400. Baka sakaling ngayon makachamba na to, mukhang dihado pa siya ulit dito. Pag nagkaubusan sa unahan, ito tingin ko pwede makasilat, kaya itong second choice ko dito. Pero magulong karera ulit to, magdagdag kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 6, races 4 to 9. Ito yung isa sa ating main event ngayong Sunday, 2026 MMTCI first leg ng Queen's Cup, 3-year-old imported horses. Meron tayong 6 na kalahok. Dito sisinggaling ko na numero 2, Otto Cruz, gagabayan ni Patty Dilema. Last June 7 sa PJC, nagtala ng 1 minute 15.8 sa 1300 meters kung saan tinalo niya si Student Regent. May best time naman niya na 1 minute 24.2 sa 1400 meters dito sa Metro Turf. Ano pa bang masasabi natin dito sa kabayo na to? Talunan niya lahat to. Mainam na kabayo, gamay na gamay din ni Patty. Siya na mauuna din siguro sa karerang to. Yung sa isa na pwede magbigay ng magandang laban pero inalis kay Tagulaw. Pero tingin ko kahit Tagulaw United, dito pa din ako sa undefeated na si Otto Cruz. Tingin ko kayang-kaya na pa din tong laban na to. Sisinggaling ko na yan, numero 2, Otto Cruz. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating second set ng pick 5, races 5 to 9, isang MMTCI sponsored stakes race, 4-year-old imported horses, 1600 meters ang distansya, meron tayong 8 kalahok. Dito si single ulit ako, numero 2, Valentine Party, kagabay ni JB Hernandez. Last July 17 sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 9.4 seconds sa 1200 meters, kung saan tinalo niya si Graceful Gift. Single ko ulit itong isa pang alaga ni Ino Riot, mainam na kabayo din tong kabayo ni Boss Jun Almeida. Impresibo yung huling takbo nito sa kabila, saka umintado 1-9, nakalakpas si Uno. Tingin ko pwedeng ilaban to sa second leg ng King's Cup, kaya dinayo na to dito para magamayan na yung pista. Para sa akin, lamang na lamang to dito. Si single ulit ako dito, numero 2, Valentine Party. Good luck bayang karerista. Race number 6, start ng ating pick 4, races 6 to 9. Ito yung pangalawa sa ating main event ngayong Sunday, 2026 MMTCI first leg ng King's Cup. 4-year-old and above imported horses. Meron tayong 10 kalahok. Dito ang first choice ko, numero 1 si Speedrunner, kagabi ni John Alvin Guse. Last June 28, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 37.2 sa 1600 meters. Kung saan nasegundo siya kay Sherbet Fountain. May best time naman yan na 1 minute 24.2 sa 1400 meters. Ito nakaraan, segundo lang kay Sherbet, pero tingin ko naobliga agad na kasi humabol ang laro nito ni Speedrunner, stayer to, mas magaling siya pag ganun. Dito parang napabor, marami ako nakikitang pwedeng rumabit kay Sherbet. Kahit maiksi ang karera kung mabulabog nila, tingin ko pwede nang manalo tong uno na si Speedrunner. Mainam na kabayo din to, baka sakaling mabawian niya ngayon si Sherbet Fountain. Ang panigundo ko, yun na rin yung numero 2 na si Sherbet Fountain, kagabay ni Mark Alvarez, last June 28, dito rin sa Metro Turf. Galing nga yan sa panalo, nagtalaya ng 1 minute 36.8 sa 1600 meters kung saan tinalo niya si Speedrunner. Ito ibang klase talaga tong manakbo kay Mark Alvarez. Kumbaga, huling-huli ni Mark yung kiliti na itong kabayo na to. Ngayon, medyo alanganin lang ako kasi sa distansya, maiksi si Sherbet. Kahit debaw kang kabayo, magaling yan pag milya or 1.8 ang distansya. Isa pa ngayon, marami ako nakikitang pwedeng manggulo nga sa kanya, pero malay natin, baliwalain niya yan. Sabi ko nga, gamay na gamay ni Mark to. Baka sakaling ibang strategy ang gawin nila dito, kaya siya lang second choice ko. Pero magulong karera to, lahat dekalidad na kabayo, magdagdag kayo dito, baka biglang may mambulaga sa karerang to. Good luck bayang karerista. Race number 7, last daily double plus 1, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 13 kalahok. Dito ang first choice ko, numero 6 na si Worshipful Master, kagabay ni JB Hernandez. Last July 12, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman niya na 1 minute 25.8 sa 1400 meters kung saan pumang-apat kila Wihirio at Dakis. Ito ang nakikita kong mauuna sa karerang to, biglang Uno ang hinete ngayon, baka sakaling obligayin maiuna ni Uno, tapos ma-rate na maganda, baka mahirapan na silang habulin to. Mainam na kabayo din naman to, tingin ko baka kinukuha pa nito yung pick form niya ulit, baka maganda ipakita dito sa karerang to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 7 si Blue Mind Theory, gagabay ni Mark Alvarez. Last July 8, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman niya na 1 minute 26.6 sa 1400 meters, kung saan pumangpito kila Tadius at Great Barrier Reef. Best time naman niya ng 1 minute 26.2 sa 1400 meters. Ito naman ang pwedeng rumimate or makinabang kung sakali naman magkaroon ng hagaran or habulan sa unahan. Ibang klase din rumekta tong kabayo na to. Binigay pa kay Mark ngayon. Baka sakaling makarimate ng maganda sa kanya. Baka madiado pa to dito sa karerang to. Ito ang pwedeng sumulat tingin ko, kaya ito ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 8, penultimate race, last daily double for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 3,
57 to 70 split. Meron tayong 12 kalahok. Dito si singling kulit, couple entries 1 and 1A, crusading at 1A na si Tough Customer. Tingin ko parehas may panalo to. Unahin natin yung numero 1 si crusading, gagawin ni Pau Pau Guse, last July 5. Sa PJC, nagtala ng 1 minute 22.8 sa 1400 meters kung saan tinalo na si Kangkalukwin at Windfall. May best time naman niya na 1 minute 38.4 sa 1600 meters dito sa Metro Turf. Ito galing sa panalo sa kabila, mainam ang tinakbo nito. Sadyang may katagalan lang talaga mag-init tong kabahay na to, debugbog talaga eh. Umabang distansya ngayon, tingin ko mas bagay sa kanya to, pwede pa makaulit to. Yung 1A naman na si Top Customer, gagabay ni John Alvin Guse, last July 18 sa PJC, nag-barrier yan, nagtala ng 1 minute 13.4 sa 1200 meters. May best time naman yan na 1 minute 39 sa 1600 meters dito sa Metro Turf. Ito naman na bakasyon pero mainam naman din yung tinakbo ng barrier niya. May kabigatan lang timbang, saka tingin ko mas magaling tumakbo yan sa kabila. Pero parang humina din ng laban. Alam naman natin sila Lucency ang binabanggana nito at tinalo na ng isang beses si Lucency. Huwag lang ihindayin yung timbang, tingin ko medyo angat din siya sa labang to. Yung 1 and 1A tingin ko parehas lamang. Sisingilin ko na yung mga kabayan ni Senyor Patrick Uy. Good luck bayang karerista. Race number 9, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 9 si front runner, gagabay ni JR De Ocampo, last July 8 dito rin sa Metro Turf. Nagtala ng 1 minute 26.8 sa 1400 meters kung saan segundo siya kay Style and Profile. May best time naman niya na 1 minute 26.6. Ito slowly but surely, bumabalik na yung bote. Mga nakaraang karera, nandun na yung remate niya, medyo kinakapos lang. Ngayon, maganda numero, nasa labas. Hindi yung matatapalan ng mga nakaraan kasi madalas numero 1 to eh. Parang pilit pang nilalabas ni Abu para makapwesto. Ay ngayon nasa labas na siya, baka maipwesto na agad ni Abu. Konting buenas lang, baka makaraos na to ngayong numero 9 si front runner. Ang panigundo ko naman dito yung galing sa panalong numero 3 na si Dinky Doodle, kagabay ni Ryan Base, last July 12 dito sa Metro Turf. Nagtala ng 1 minute 24.4 sa 1400 meters kung saan tinalo na si Border Force at Batang Kangkalu. Ito naman, mainam yung panalo nakaraan, 1.24, considering na ni Lucha na yan, pero nanalo pa din. Lumayo pa pagdating ng rekta eh. Dito tingin ko lang mas lumakas yung laban, saka mas marami ako nakikitang habol or gagambala sa kanya dito. Pero kung ibang strategy naman ang gagawin nila dito, tingin ko naman pwede pang umulit to. Pero panigundo ko lang siya dito. Pero last race, paratingan, lagi nating paalala, magdagdag kayo dito sa last race. Sama nyo yung mga silip yung dihado para pag namumuro na kayo, mas malaki na ang tsansang manalo ng mga parating nyo dito sa huling karera. Good luck bayang karerista. At yan naman ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng linggo, July 26, 2026. Dito pa din sa karera ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang pagdating sa tayaan. Kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.